Oh, ayan. Oh, ayan tingnan nyo ha. Gigil na gigil sila kay Mayor Go dahil si Mayor Go ay may negosyo na according to her, nag-divest na siya bago siya tumakbong mayor. Hindi mga bossing, itong nangyayari kay Mayora. Wala pa siyang ginagawang masama, siya ay napupulaan na. O etong mayor ng Cebu, wala ring kasalanan, may mga tao na hindi napasweldo, yung kanilang finance department, yung kanilang comp and ben, kasalanan ni Mayor Rama, natanggal siya sa trabaho, nakasuspindi siya, indefinite. Ito namang gobernador ng Cagayan, ganun din, ayaw sa EDCA. Walang kakaso-kaso, biglang nabuhay yung kaso, 2 taon na, biglang ngayon lang sinilip yung kanyang expenditures. Noong siya ay nangangampanya, sumobra daw. Yung kanyang sose, sablay daw. So ngayon, na-disqualify siya at pinabababa na rin siya sa posisyon. Ito namang sa si Kuya Gob dyan sa Negros, hindi Negros, dyan sa tawag dyan? Yung sa Davao del Norte, sa Tagum, ganun din. Pumayag sa Maisog, anong nangyari? Sinuspindi din, 2 buwan. Si Congressman Arnie Tevez. Arnie Tevez, nasa bakasyon, nasa Amerika, nagpapagamot, anong nangyari? Dahil dito sa mga issues na hindi naman maikonekta sa kanya, wala namang hard evidence, tapos tinawag pang terorista, tinanggalan ng kapangyarihan or tinanggalan ng pagiging congressman, binoto yan ng taong bayan. So ito mga bossing, sabi ko nga sa inyo itong mayor na ito, si Fritz Diaz, mga boss, ito yung mayor na nagpunta pa sa Senado, nang haras pa sa Senado, feeling niya talaga napakamakapangyarihan niya. Last termer po ito. Ibig sabihin, nagamit niya na yung 3 term niya as a mayor dyan sa kanyang probinsya, sa Siaton. Okay? Ito po, sa hearing, umamin din to sa Senate inquiry na meron siyang Ferrari at ibinigay daw yun nung kanyang kaibigan. Kailan? Mayor na siya noon nung nakuha niya yung Ferrari na yan. Tandang-tanda natin, bawal pong tumanggap ng any form of gift ang mga government officials. Inano po yan, pinagtibay po ni Presidente Duterte yan na bawal yan sa ranks nila ang tumanggap ng regalo. Tama ba? O kaya nga, nung naging issue pa nga si PRRD tumanggap ng regalong relos mula sa kanyang mga nagmamahal sa kanyang mga DDS. Nagkaroon pa rin ng problema, di ba? Pinahanapan pa rin nila ng issue. Itong mayor na to, sa harap mismo ni Bato, umamin na binigyan siya ng ganung regalo, parang wala lang. Yung same mayor na ito, ang meron ding kaso sa ombudsman na substandard daw yung mga materyales na nilagay doon sa kanilang parang stadium na ginagawa o kung ano man ang tawag doon. Parang Coliseum yata nila, Coliseum ng mga loko-loko yata yun yung dyan sa Siaton na ginawa. So, may nagreklamo sa kanya, milyon-milyon din yung bondo, pero mukhang nakurakot. Kaya meron na ring ibinaba ang ombudsman na suspension order dito. May humarang lang daw. May humarang. Hindi ba, may kaso na ng corruption na napatunayan na ng ombudsman, nagbaba na ang ombudsman ng suspension order, hindi pa sinususpend hanggang ngayon. Mayor pa rin itong mamang ito hanggang ngayon. Tapos ito, kumalat sa social media, itong video na ito, na siya naman ay nagsusugal. Bawal na bawal po mga bossing ang isang government, ang halal ng taong bayan na makita sa mga bahay aliwan, sa bahay inuman, lalong-lalo sa mga bahay sugalan.
So eto, alam naman natin na ang probinsya ng Negros, both Negros Oriental and Occidental, talaga namang talamak ang sabong dyan. Dahil ano na yan, part na ng kanilang custom nila at saka ng kanilang kultura ang sabong. Pero ang dapat na nagsusugal, kahit tong its lang yan, bingo, basta may involved na pera, dapat walang halal ng taong bayan dyan. Bakit? Kasi nga, ikaw bilang mayor, bilang konsihal, gobernador, at kung ano pa, congressman, senador, meron kang pondo na hinahawakan na galing sa mga buwis ng tao. So kung ikaw ay may pondo na galing sa mga buwis ng tao, dapat yung pera na yan nagagamit mo sa serbisyo para sa tao. Anong ibig sabihin kung ikaw ay isang mayor na may pondo galing sa buwis ng tao, tapos nakita ka sa sugalan na nagsusugal ka? Huwag mong sabihin pera mo yan. Siyempre, pag naubos yung pera mo, di yung pera na ng taong bayan yung kasunod yan. So eto ngayon, ang mayor na sugarol. Tingnan ninyo itong video na to at kayo na ang humusga kung sa tingin ba ninyo ay katanggap-tanggap itong ganitong gawain ng mga ano natin, halal ng bayan natin. Again halal ng bayan, may mga kaso, may mga suspension order, pero hanggang ngayon nasa posisyon pa din. Kaliwat kanan yung mga lumalabas na mga video ng kahayupan ng mga punyetang yan, pero nasa posisyon pa din. Samantalang itong mayora ng Tarlac na mukhang anghel, wala namang ninakaw na pera ng taong bayan, hindi naman nagsugal. Pinasabi nila may-ari daw ng sugalan, hindi naman nila mapatunayan, kaya character assassination na lang. Ikinakawawa nila, hindi ba? O, pakipanoorin nyo ito. Pero na lang. Hata na nila, 1.5 talaga Mayor Fritz. Larga na. Ayan 1.5 na lang Mayor Fritz. Larga na. So, ibig sabihin, ako kasi, nakakapasok ako sa sabungan. Hindi naman ako marunong mag-logis, pero may kaibigan kasi ako na may sabungan dyan sa Batangas. Ngayon, pag pupunta kami sa kanilang lugar dyan sa Batangas, dinadala kami doon sa sabungan. Alam mo yung sabungan na yun, may entrance yan, ganyan, may entrance. So, hindi ka makapagsugal kung hindi ka magbabayad. Mantakin mo magsusugal ka na, magbabayad ka pa ng entrance. O, pagdating mo dun sa taas, bawat manok ipinaparada yan. Halimbawa, di ba, dun sa labas, dun sila nagma-match up. Okay, ito match number 1, ito match number 2, ito match number 3, ganun yun. So pagdating dun sa loob, yung may-ari ng manok, halimbawa, naglagay siya ng 1 milyon o 2 milyon sa kanyang manok, sasabihin niya yun, parada, 2 milyon. Yung isang manok, kulang yung pera niya, 500,000 lang. 500,000 lang yung pera nung kabila, hindi ibababa nung mahawak nung isang manok yung yung kanyang pusta. Kaya nga ako nandiyan yan para magsugal so ngayon, ang gagawin mo, maghahanap ka ng mga big time na nasa paligid nung sabungan at sasabihin mo, 1.5 million na lang, 1.5 million na lang. Larga na. Ibig sabihin, 2 million yung kabila, 500 yung kabila, kulang ng 1.5 yung kabila, punan nyo para larga na. Ibig sabihin, magsisimula lang yung bakbakan ng mga manok. Magsisimula lang yung bakbakan ng mga manok kapag nakumpleto na yung larga, ika nga. So yun na, laban na, pak. Panay, patay. Panalo yung buhay. Mantakin mo 1.5 million isang larga. 1.5 million isang larga. Ilang parada na ng manok yung nilargahan niya. Ayun ang problema, mga bossing. Ikaw ay mayor, tapos nagsusugal ka, tapos hindi lang basta perang maliitan 1.5 million. 1.5M. Tapos alam naman natin na pagkatapos ng hearing nila sa Senado, itong mga ulaga na ito, dumiretso to sa Malacanang. Nagpa-dinner sa Malacanang at nagpa-picture-picture pa sa Malacanang. So alam na natin na itong mga tulongges na ito, malakas talaga sila. So ayan 1.5 million sugal. Medyo malayo pero hindi naman tayo bulag.
Kahit examinin mo pa ulit-ulit tong video na to, alam mo kung sino yung Mayor Fritz na nandiyan dyan. Parang ang laki naman ng Pilipinas, wala naman yatang ibang Mayor Fritz ang pangalan. Di ba? Tapos sabong pa. So alam mo na sa probinsya nila yan. O sige, diretso. 6 million. 1.5 talaga Mayor Fritz. 1.5 talaga Mayor Fritz. O 1.5 na lang talaga Mayor Fritz. 1.5 na lang. O tapos ayun, nakakulay pink pa para kitang-kita siya. May hawak na manok, magbibitaw pa. Patay tayo dyan, di ba? Patay tayo dyan kapag ganyan ang usapan. Kapag ang usapan ganito, palakasan, putya yan, pagkadikit sa administrasyon, na mga sugarol, mga kurap na mga taga-gobyerno, hindi nasasampahan ng kaso. Pero yung mayor ng Cebu, hindi lang sumweldo yung ibang tao na hindi naman niya kinalaman, nasuspinde. Pero yung gobernador ng Cagayan natanggal sa trabaho dahil sa EDCA ayaw niya. Yung diyan naman sa sa Davao del Norte, umayaw sa pinayagan yung maisog, natanggal din. Si Congressman Arnie Tevez noong sa Senado, lagi nilang sinasabi na sila daw ang mga pasimuno ng sugalan sa kanilang bayan. Putragis yan. Yung pala, yung nag-aakusa, siya pala ang merong kahayupan na ginagawa. Habang ikaw ay kumukubra ng pera ng pamahalaan, nagsusugal ka naman. Ngayon, hindi pwede natin sabihin na personal na pera niya yan, kaya lang bawal nga eh. Bawal. Masama nga yun eh. Kung halimbawa, nakita nyo siya na nakikiapid. Meron siyang asawa pero nakiapid pa siya. Pero binayaran naman daw niya yung babae na yun. Kaya hindi daw yun hindi daw niya love yun. So absuelto na yun? Sabi ni Louie, ano lang yan? Barya lang yan. Barya lang yan sa mga magnanakaw sa gobyerno. Ayun na nga, ang masama, ilang 1.5 na yung binitawan niya. Ilan yung nanalo, ilan yung natalo. But that's besides the point. Ang punto kasi talaga dito ay wala dapat mga government officials, halal ng taong bayan, wala dapat nagsusugal, umiinom, at lalong-lalo, wala dapat ng bababae. Diba? Tama ba yun? Okay lang naman yun, di ba? So, just ko sabi nga ni Bento, hindi ako naniniwala na personal na pera niya yan. Ako, naniniwala ako na personal na pera niya to. Naniniwala ako na pera niya yan. Pero ang punto nga kasi is bawal. Hindi natin pwedeng akusahan na pera ng taong bayan. Kasi, pero bilang isang mamamayan, pwede ka talaga magduda na baka pera ng taong bayan yung ginagamit niya dyan. Yun na nga. Para nga pinakamaganda nga, kasi nga, di ba kinuwento ko sa inyo na si Mayor Baste, mayroong nagregalo sa kanya ng sports car. May nagregalo sa kanya ng sports car. Pucha, sinosoli niya, ayaw na isoli. Ayaw na tanggapin. So, ang sabi daw ng tatay niya, si PRRD, anong gagawin mo dyan? Gagamitin mo yan? Gagamitin mo yan? Anong sasabihin ng tao dyan? Kahit na binigay sa'yo yan, gagamitin mo yan? Ako, nasa gobyerno ko, tapos gagamit kayo ng ganyan. Ang simple-simple ko, tapos gagamit kayo ng ganyan, di ba? So, ang ginawa ni Baste, inano niya? Nagpaalam siya doon sa nagbigay sa kanya, Sir, pwede ko ba ibenta na lang to? Kasi bibili na lang ako ng ambulansya. Ayun, bumili siya ng 3 ambulansya, pinamigay niya sa mga barangay sa nasasakupan niya. Di ba? Bakit manateros yung tugtog? Wait lang. Ito. Ayun nga. So, meron pang isang beses. Si Mayor Baste, ganun din. Binigyan siya ng isa pang sports car. Ganun din. Hindi niya rin ginamit kasi nga nakakahiya. Yun ang sinasabi ni PRD na nagtatrabaho tayo para sa tao, hindi para maging marangya. So dapat tayo bilang mga halal ng taong bayan, ang priority natin
Hindi yung sarili nating itsura. Kailangan bago gandahan natin yung mga damit natin, busugin natin yung mga tiyan natin, dapat yung nasasakupan natin ganun din. Dapat maunlad sila, dapat busog sila, dapat hindi sila hirap. Yun ang gawin natin, hindi yung magparada-parada dyan ng mga karangyaan. O hindi ba? Dapat ganun. Diyos ko po, sobrang sobrang hindi maganda po itong ganitong ginagawa ng mga halal natin. At mas lalong hindi maganda na ang DILG at ang mga nasa kapangyarihan ngayon ay inaabuso netong mga buwisit na mga mayor na ito. Kaya nga ito si Abalos. Abalos, anong gagawin mo rito? Tinanggalan mo ng kapangyarihan si Mayor Gu. Tapos itong mayor na to, putya, di umano, sasabungan daw, kasama pa daw niyan. Mga escort pa daw niyan, mga pulis. Oh, ulitin natin tong video ha. Oh. Pero hindi na lang. Hata na nila, 1.5 talaga Mayor Prince. Larga na. Yan na. 1.5 talaga Mayor Prince. 1.5 talaga Mayor Prince. Patay tayo dyan. 1.5 talaga, Mayor Fritz. Sabi ayan nakalagay pa dito. Sabi niya hindi ko pa nakita pero according dito sa presidential decree number blah blah blah, any government official daw ay hindi allowed na mag-gambling. Ano bang tawag sa sabong? Di ba gambling yan? Di ba? Yes, kaya sobrang sobrang bias talaga ng DILG. DILG, kung nanonood kayo ngayon huwag kayong bias. Imbestigahan nyo lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, isang mayor na involved sa sugal, di umano may mga nagkakalat pa ng mga issues na involved din daw sa droga, tapos biglang yung tiyuhin namatay, isinisi natin sa iba. Di ba yung nangyari dyan sa Pamplona Massacre, yung namatay yung kanilang gobernador? Dapat titingnan ng DILG at ng DOJ pati ng kapulisan kung gaano kadumi yung mga nakapaligid dito kay Mayor kay Governor Digamo. Dapat makita nila, ma-background check nila lahat ng nakapalibot. Yung mga satanas na mga nakapalibot dapat inimbestigahan. Eto bang si Kulot Salot, inimbestigahan to. Yung bang asawa, inimbestigahan. Yung bang mga kasama sa bahay, inimbestigahan. Ang bilis, 1 linggo. Meron na kaagad silang conviction, 99.9%.